naging pahayag po makabida ng One Sambayan dito ho sa usapin po ng interim release application ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa International Criminal Court. Okay? Medyo nakakabahala lang po ito hong statement po ng One Sambayan kasi maliban po sa parang dinidiktahan ho nila dito yung pagkakaintindi ko lang po maliban ho sa parang dinidiktahan po nila ito hong ICC kung anong dapat po nilang gawin dito mga kabida nagbabala pa po ito sa bansa kung saan po ay handa hong tanggapin ito hong si Digong. Okay? Sakali hong ma-approve yung kanyang interim release application po mga kabida diyan po sa International Criminal Court. Eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng abogado.com.ph. Ang title po dito mga kabida, One Sambayan warns nations hosting Duterte would betray justice, embolden impunity. Para bang sinabi po dito ng One Sambayan po na isang paghuhudas kung sakali hong pagbibigyan po ng ICC itong interim release application po ni Digong mga kabida. Paghuhudas doon po sa hustisya na hinihingi daw ng mga biktima po ng war on drugs ng dating Pangulo. Eto, babasahin po natin ito hong article. The One Sambayan slump over the weekend. Former President Rodrigo Duterte's reported bid for interim release from International Criminal Court or ICC detention by calling it a profound insult to victims of human rights violations and a blatant attempt to subvert justice. Ayun. Dito muna tayo sa first paragraph, magre-react po tayo dito. Ang sabi po nila, profound insult daw doon ho sa human rights victims. Bakit po magiging profound insult po ito, unang-una po, karapatan po ng dating Pangulo po makabida, na humingi po ng interim release. Sa atin po yan dito sa Pilipinas, parang bail ban po yan, Diba? So, ibig sabihin ho ba, dito sa Pilipinas, pag pinayagan po ng korte na makapag-bail ito hong mga akusado, parang ininsulto na po ito hong ginawa po ng akusado doon po sa mga biktima po, Yan kasi yung nakalagay sa batas, Okay? Part po ng due process po yan, At hindi lang po ang due process ibibigay po ng gobyerno o ng korte, ng batas po natin, doon po sa mga nagreklamo, pati din doon sa mga inireklamo po, mga kabida. Wala ko tayong magawa dyan kasi part of due process po yan, Tapos, ang sabi po nila dito, blatant attempt to subvert justice. Parang paghuhudas daw dun ho sa hustisya ho na inihingi po ng mga biktima po ng AJK daw. Sa kanila lang kasi yung term na AJK Okay? So ito, tuloy po tayo. In a statement, the pro-democracy coalition urged the ICC to reject Duterte's maneuver as it warned that any nation considering hosting Duterte under interim release must seriously consider the implications of such a decision. Para bang mas magaling pa po sila dito sa ICC. Parang tinuruan na po nila dito ang ICC po makabida, kung anong dapat gawin po. Okay? Ito yung mahirap po sa One Sambayan. Parang nagmamarunong po mga kabida. Okay? Huwag niyong gawin yung ginawa ho ninyo dito sa Pilipinas. Doon po sa International Court. Kasi yung mga nasa International Court, kagaya po ng ICC, hindi ho yan nakikinig. Kahit kanino. Okay? Kasi ang kanila pong sinusunod kung ano yung nararapat at kung ano yung sinabi po ng batas po ng Rome. Ito hong Rome Statute, mga kabida. Okay? Eto, ang sabi po ng One Sambayan ho dito, granting refuge to a figure accused of such grave crimes
would not only undermine the integrity of the ICC process, but would also send a dangerous message to other potential perpetrators of human rights abuses worldwide that impunity is attainable, the group said. Kung ganun, sana hindi na lang po nilagay po dun ho sa Rome Statute Article number 59 yung karapatan po ng akusado na mag-apply for interim release. Kung ganun, ano? Kung it would undermine the process po, ano, dyan po sa ICC po, mga kabida. Bakit nilagay po yan dyan? Because, alam po ng ICC, ano, na kailangan hong respetuhin ang karapatan po ng both parties. Meaning, yung nag-akusa at saka dun ho sa inakusahan. Okay? Mahalaga kasi sa ICC po, mga kabida, no? Ito hong due process, ano? And since ito hong pagbigay ho ng karapatan po dun ho sa akusado is part of the due process. Yun dapat intindihin po, ano, ng One Sambayan po, mga kabida. Okay? The coalition stressed that Duterte's alleged crimes against humanity stemming from his bloody war on drugs are supported by documented evidence of systemic violence, extrajudicial killings, and suppression of dissent. These are not mere political accusations, they said, but part of a case that deserves full and unhindered prosecution. Okay, ang sabi po nila dito, the ICC investigation represents a beacon of hope for justice, a chance for victims, and finally see the tormentors held accountable, One Sambayan said. Ako, disagree po ako dyan, ano? Kasi ho, yung pagbibigay ho ng investigasyon po ng ICC, ano, o yung pagsasagawa po nila ng investigasyon po, mga kabid, ay hindi lang po ang complainant yung binibigyan po nila ng kumbaga karapatan ho dito. Hindi ho ibig sabihin, pag once kinasuhan ka po dyan po sa International Criminal Court, justice na kaagad-agad yung makuha po ng nag-akusa ng complainant eh. Diba? Dalawa kasi yan eh. Either mapawalang sala yung inakusahan dahil ho walang sapat na ebidensyang ipinakita ang complainant, or meron pong pagkakasala po, ano, ito hong inakusahan po, mga kabida. Kaya nga, there has to be two sides of a coin, mga kabida. Hindi lang po isang side. Dapat dalawa eh. Dapat pakinggan ito hong dalawa, ang complainant at saka ito hong inakusahan po, yung akusado, mga kabida. Yun. Ang tawag po doon, mga kabida, ay due process. Ang problema po dito sa One Sambayan, parang hindi ho nila sinusunod ang due process eh. Kumbaga, dahil ho daw akusado itong si Digong ay gumawa daw ng krimen, paano ho nila nakakasiguro, no? O paano ho sila nakakasiguro na gumawa talaga ng krimen ito hong si Digong? Hindi pa nga napapatunayan eh. Pangalawa po, hindi pa nga nag-umpisa ito hong pagdinig ho, mga kabida, tapos may prejudgment na po yung nangyayari, ano? Mga kabida, it's unfair naman po, ano? Doon po sa akusado. Okay? Kaya nga minsan napaisip po ako, ano ba talaga ang gusto po ng mga kritiko po ni Digong? Ito hong, like for example, One Sambayan. Talaga bang justice yung kanila pong hinahabol ho dito? O baka gusto lang talaga nilang mapabagsak ito hong mga Duterte po, mga kabida, lalong-lalo na po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? Okay? Eto, tuloy pa po tayo. One Sambayan further warned that releasing Duterte, even temporarily, could pose a serious threat to witnesses and victims' families who are cooperating with the ICC, citing concerns that he may use the opportunity to influence proceedings or incite retaliation. Eto, disagree naman po ako dito, ano, mga kabida. Eto paano ho masasabi po natin, mga kabida, na kaya hong influensyahan po ni Digong ito hong proceedings? Unang-una po, ang ICC ay hindi ho kayang ma-influensyahan po yan, ano?
Kasi unang-una, si Digong, kung meron pong impluensya yan, hindi ho yan makukulong sa ICC po mga kabida. Hanggang ngayon, nasa Pilipinas pa rin yan, ano? Okay? At alam naman po natin na iba na po yung administrasyon Kalaban po yan ni Digong, di ba? So, paano ho magkakaroon po ng influence ito hong si Digong? Doon po sa mga biktima, mga witnesses po mga kabida. Di ba? Walang ang nagawa po itong si Digong po, mga kabida, nung inaresto po siya, at dinala ho sa International Criminal Court. Kaya nga disagree po ako dito ho sa argumento po ng One Sambayan, mga kabida. Calling the matter not just legal but moral, One Sambayan said Duterte's accountability is non-negotiable and urged the international community to stand in solidarity with the Filipino people. Okay. Yun ang mahirap po, mga kabida, na para pong may prejudgment na po. Okay, presumed guilty na po ito kung si Digong, mga kabida. Bakit po magkakaroon po tayo ng trial, kung presumed guilty na pala itong si Digong, bitayin na lang po natin yan, kung ganun po yung kanila pong paniniwala po mga kabida. Huwag na lang natin sundin yung batas, huwag na lang po natin sundin yung due process, Kasi guilty na po yun sa kanila pong mga matay, Ito hong si Digong po mga kabida. Okay? Parang konsepto po ng komunista ba, Na kahit na wala pa pong trial, pag sinasabi po at tinitingnan lang po sa mata, yun, guilty na po yung tao, Hindi pa po na-prove na siya po ay gumawa talaga ng kasalanan, Na pinatay niya yung mga sinasabi po nilang mga biktima ho ng war on drugs. Hanggang ngayon nahihirapan pa itong prosecution na maghanap po, Yung sinabi po nilang 30,000 victims of extrajudicial killings under the presidency of former President Rodrigo Roa Duterte. Hirap po silang mahanap po yung 30,000 Kaya nga humingi po sila ng extension Di ba? Yun ang resulta kapag magsisinungaling ka. Okay? Pag yung mga asunto na inakusan ninyo, gawa-gawa lang po, Alright? The ICC's probe into Duterte's stems from his administration's anti-drug campaign that, according to rights groups and international observers, left thousands dead in extrajudicial killings. Duterte has repeatedly denied wrongdoing. Sila lang yung may figure na 30,000, pero yung mga police, okay, nasa 6,000 lang po yung patay. Saan kaya nila kinuha yung figure na yan? Yung 30,000 Kaya tuloy, nahihirapan po sila na maghanap po ng 30,000, anong tawag po dito? Mga kaanak po ng nabiktima ho dito sa war on drugs po ni Digong. Okay? So, ang sa akin po, ang aking interpretation po dito ho sa pahayag po ng One Sambayan, parang tinuturuan na po nila ito kung ICC, kung anong dapat gawin, mga kabida. Wala ho bang karapatan ng ICC na pagbigyan ho ito hong kahilingan po ni Digong? Okay, na pansamantala pong makalaya po mga kabida, kahit na po nasa batas po yan ng Rome Statute, yung karapatan na yan. Okay? Gusto ho nila, kailangan guilty na kaagad. Gusto ho nila, kailangan guilty na kaagad po, mga kabida? Hindi po ganon. Unfair po yun, mga kabida,